Pagkatapos mag-aral sa lungsod, bumalik dito para magtulak ng kariton. Bumalik para magtanim ng kabute. Iligtas muna natin ang kagubatan ng kawayan. 3 taon nang walang gumagalaw sa lupang iyon. Sakto, mamasa-masa at may mga lumang dayami pa. Tingnan mo, halos wala nang ang daanan. Malilinis din ang daan, pero tingnan muna natin ang lupa at drainage. Makakakita ka ba ng bulaklak sa isang dakot ng putik? Hindi bulaklak ang tinitingnan. Tingnan muna natin kung may ipon ang tubig dito. Naiipon ang tubig dito. Kailangang itaas ang mga kama ng kabute. Huwag muna nating pag-usapan ang mga kabute. Maiintindihan mo rin kapag umulan na. Dapat susunugin na ang mga ito. Huwag mong sunugin, magandang pataba yan sa kama ng kabute kapag naihanda ng maayos. Talaga bang itataya mo ang lahat dito? Hindi ko itataya ang buong na yon. Susubukan muna natin sa isang maliit na kama. Alamin muna natin ng malinaw ang teknolohiya at mga panganib. Ako ang bahala sa eksperimento. Hindi ko hahayaang maglabas ng pera ang mga tao. Ano ang sabi ng agricultural technician? Gagawa muna tayo ng maliit na kama. Ayusin muna natin ang drainage. Apat na pong araw nang walang nangyayari. Kung walang mangyari, ulitin ko at hindi ko sisisihin ang lupa. Masyadong mapapagod sa paggawa ng mataas na kama. Mapapagod niya ngayon. Pero mas mabuti na ito kaysa malubog sa tubig. Hindi ba mas mabilis kung dadagdagan pa natin? Kapag masyadong basa, makukulob sila. Huminto na kapag sapat na. Talaga bang makakapagpatubo ng pera ang bunto ng dayaming ito? Patubuin muna natin ang mga kabute bago pag-usapan ang pera. Magkano ang kikitain sa isang kama? Ang magbigay ng halaga ngayon ay nagmamayabang lang. Nalinisan mo na ang daan. Papasukin muna natin ang sasakyan. Bago natin pag-usapan ang dami ng ani. Masyadong siksik ang pagkakaipit dito. Luluwagan ko para makasingaw. Huwag nating isipin na ang unang kama ang magiging sagot sa lahat. Gabay lang ito para sa susunod nating hakbang. Huwag isara ng husto ang mga gilid para may daanan pa ng hangin. Mag-iwan ng puwang pero siguraduhin hindi papasukin ng ulan. Huwag mong buhulin na parang sintas ng sapatos sa lungsod. Turuan niyo po ako kung paano ang buhol dito sa nayon. Simula ngayon. Walang silbi ang pagmamadali. Hindi ako nagmamadali, pumupunta ako rito araw-araw para pakinggan ito. Lumabas na ang mga puting hibla. Mycelium yan, huwag mo munang hawakan. Ito. Ayos ang gitna pero natuyo ang mga gilid. Pumasok ang hangin kagabi mula sa bungangang ito. Nga. Sapat na ba kung kalahati lang ng puwang ang iwan? Ganyan muna, tingnan natin ulit mamayang hapon. Mabilis na itong nag-init sa loob. Bubuksan ko pa ng kaunti ang timog na bahagi. Inaamag na nga, pinoprotektahan mo pa rin. Ang mga puting hibla ang kabute. Ang berdeng amag ang dapat nating katakutan. Hoy! Narito na ang berdeng amag na sinasabi mo. Ihiwalay muna natin, huwag mong guluhin ang buong kama. Linisin lang ang maliit na bahaging ito. Huwag galawin ang iba. Patuloy nating bantayan. Kukunin ko ito para gamutin ng hiwalay. Pagbalik ko, magdadagdag ako ng pataba. Huwag mong laktawan ang hakbang na ito.
Ngayon alam mo na ang halaga ng maliit na pagsubok. Mas mabuti nang masira ang isang bahagi kaysa ang buong taniman. Ngayon, hindi bilis ang habol natin kundi ang kasiguraduhan. Tingnan natin pagkatapos ng 3 araw, technician. Lene, technician. Talaga bang nailigtas mo ito? Kinaya nito sa sarili nitong lakas. Mang Chen, huwag po kayong gumalaw. Lumabas na talaga ang maliit na bagay na ito. Kahit isa lang ito, tagumpay pa rin. Ibig sabihin ng kabuting ito, tama ang direksyon natin. Sa pagkakataong ito, hindi lang isa. Hindi pa oras para anihin. Hayaan muna nating lumaki. Haha. May mamimili sa bayan na gustong makita ang mga produkto. Tingnan muna natin ang sample, huwag muna tayong mangako ng malaking benta. Sige po. Gusto ng mamimili na makita ang unang ani bukas. Hayaan mo siyang pumunta rito para tingnan. Hindi ko muna sasabihin ang dami ng ani ngayon. Sige po. Mas madali kung bubunutin na natin lahat ngayong gabi. Iwanan sa kamada ang mga hindi pa pwede. Ibukod natin sila bukas ng umaga. CJ. Ang batch na ito ay pwede nang anihin bukas ng umaga. Anihin lang ang mga bumuka ng ganito. Opo. Dahan-dahan sa unang kabute, huwag mong mayupi. Susuportahan ko ang ilalim, dahan-dahan ka lang. Puno na talaga ang kain. Hindi dahil puno ay tagumpay na. Kapag naibenta na, doon pa lang natin masasabi. Napo. Tingnan muna natin ang kalidad bago pag-usapan ang dami. Yan din ang nasa isip ko. Tingnan muna natin ang pinakapangit. Mabango naman. Dapat mas malinis pa ang tangkay. Linisin at gupitin na lang ulit kapag nagbukod sa susunod na basket. Susubukan ko muna ang unang batch. Sabihin mo agad sa akin kung hindi maganda ang feedback. Subukan muna natin ng 2 araw. Huwag muna tayong magmadaling magpalawak. Ayoko ring pilitin ang mga kamada dahil lang sa mga order. Sige po. Talagang pumunta sila para bumili. Subok na order pa lang ito. Huwag muna nating ipagmalaki na yayaman na tayo. Anihin ang malalaki. Isama na rin natin ang maliliit. Kung pagsasamahin natin, magkakagulo ang susunod na ani. Ha? Naghihintay ang mamimili. Mas mabuting anihin na natin lahat ng sabay-sabay. Maghintay tayo ng 2 oras. Pati ba ang mga mura pa? Talagang bumuka na sila. Ang paghihintay ng 2 oras na ito ay nakaiwas sa pagkasira ng isang batch ng produkto. Mas pantay ang batch na ito kumpara sa una. Ay impake ng maluwag nang hindi mayupi ang mga takip ng kabute. Bumababa na ang ulap sa may bundok. Takpan muna ang mga kain para hindi mabasa sa daan. Nasa pasukan pa ng bayan ang sasakyan ng mamimili. Iligtas muna ang mga ani bago tingnan ang mga kamada. Sinabi ko na sa inyo, sa ulan natin makikita ang tunay na subok. Kung ganoon, lampasan natin ang pagsubok na ito ngayon. Padaanin muna natin ang tubig sa itaas. Maghukay ka sa kaliwa. Lilinisin ko ang labasan ng tubig. Huwag mong tapakan ang mga kamada, dumaan ka sa gilid. Kailangan pa ng isa pang labasan sa kanang bahagi. Kapag umagos ang tubig, kakayanin pa ng mga kamada. Huwag muna tayong magdiwang. Bumalik tayo para tingnan ang mga ugat. Hala!
Gumuho ang bahaging ito dahil sa tapak. Itigil muna ang pag-ani rito, bukod nating tingnan ang kamadang ito. Hindi pinasok ng tubig ang mga kain. Dumating na rin ang sasakyan. Ipadala muna natin ang batch na ito. Babalik ako sa mga kamada pagkatapos. Sige po. Hindi nabasa ang mga produkto pero hindi maganda ang hitsura mo. May tumagas na tubig sa loob ng greenhouse. Maaaring mabawasan ang susunod na ani. Ano ang sinabi ni Lu Cheng sa telepono? May ilang kabute na napinsala dahil sa ipit. Suriin ko muna ang sitwasyon. Sige po. Kung babawasan natin ng isang patong, malaki ang mababawas sa dami. Mas mabuti ng mas kaunti kaysa masira naman sa daan. Pwede po bang lagyan ng manipis na sapin sa ilalim? Pwede nating subukan, pero huwag nating haharangan ang ventilasyon. Huwag mong alugin, lumakad ka muna ng mga 10 hakbang. Bumalik ka rito at tingnan natin ang gilid ng mga payong. Opo. Nasubukan ko na po. Pupunta pa ba sa bayan? Kailangan nating makita kung anong klaseng sira ang nakuha nila. Kapag nalaman ko na, babalik ako para ayusin ito. Hindi ko tatakbuhan ng problema, kung saan may mali, doon natin ayusin. Heh. Hindi ito bulok kundi pasa dahil sa pagkakaipit. Naipit ang nasa itaas na bahagi. Kasalanan ko nga, napuno ko ng husto. Kung ganito kaunti ang ilalagay natin, kakayanin mo ba? Bawasan muna natin ang mga nasisira bago natin isipin ang dami. Bukas, may darating na namang batch, susuriin ko ulit. Sige, ipadadala namin gamit ang bagong paraan ng pag-impake. Opo. Ano pong sabi ng tagapamili? Binigyan tayo ng pangalawang pagkakataon. At nahanap na rin natin ang problema. Ay. Gusto ring sumali ni na Aling Gi. Pwede naman, pero magsisimula muna tayo sa mga trial bed, hindi sabay-sabay lahat. Sabihin mo lang kung ano ang gagawin. Gagawin ko kung ano ang sinabi mo. Matuto muna tayong magdilig ng kaunti bago natin subukang ihinto ito. Kapag marami ang tao, lahat gustong magdilig ng magdilig. Kaya naman, isang tao lang ang dapat mamahala sa bawat bed. Walang agawan sa tubig, walang magulong pagbubungkal, at walang maagang pag-aani. Isang bed, isang tao. Tandaan ko yan. Hindi magpapahuli ang bed ko sa'yo. Huwag muna tayong magkumpara, siguraduhin muna nating maayos ang bawat hakbang. Hahaha. Kapag nagpatuloy ito, mamamatay sa kulob ang buong bed. Naparito ako para matuto, hindi para mapagalitan. Sumusunod sa iyo ang mga kabute. Pero ang mga tao, hindi. Ang inaalala ko lang ay ang bed. Hindi ko dapat siya sinigawan. Lene. Pasensya na po, medyo naging masakit ang salita ko kanina. Nag-aalala ka sa bed, kaya uminit din ang ulo ko. Sa susunod, sabihin mo lang na huminto ako, huwag kang sumigaw. Sige po, nag-aral din akong magturo sa iba. CJ. Tinatanggap namin kahit malaki o maliit. Ibibiyahe ko na sila ngayon. Hindi ko po anihin ang mga hindi pa hinog. Hay. Kapag nagbago ang presyo bukas, hindi ka ba manghihinayang? Mas natatakot po akong masira ang reputasyon natin ngayon. Marami akong sasakyan. Kaya kong tulungan kang magbiyahe ng mga paninda. Pwede nating pag-usapan ang transportasyon. Pero hindi po pwedeng baguhin ang pamantayan sa pag-aani. CJ. Balita ko may gustong bumili ng lahat. May gustong mabilis, gusto mo naman ng sigurado. Pipiliin ko ang sigurado. Dapat mas pantay ang laki ng batch na ito, huwag mong paghalu-haluin. Hahatiin ko po sa 2 beses ang pag-aani.
Hindi ko po ipagsasabay sa isang biyahe. Para sa batch na ito, mas mabuti ng kaunti kaysa masira ang kalidad natin. CJ, doon lang ako kukuha sa mga lugar na minarkahan mo na hinog na. Sa pagkakataong ito, mas pantay-pantay na ang mga payong ng kabute. Dahil hindi po natin pinilit makipag-unahan sa oras. Hindi na ako nanghihinayang kahit kulang ng isang palapag ang lagayan. Mas masakit sa loob kapag may nasirang kahit isang piraso lang. Tingnan muna natin ang daanan ng hangin. Pagkatapos, tingnan natin ang bed ng kabute. Pinakamalamig sa hilagang bahagi. Sasamahan kita roon. Sige po. Kapag isinara ang daanan ng hangin, huwag mong hahayaang makulob ito. Isasara ko ang hilagang bahagi. Mag-iwan ako ng puwang sa timog. Ang paglalagay ng dayami sa labas ay makakaharang sa hangin. Sa gilid lang dapat iharang, huwag mong idadagdag sa mismong bed. Madulas ang lubid, hawakan mong mabuti. Ipitin ko ang gilid habang ibinibilot mo itong muli. Astadi muna natin, huwag sabay na bibitiw. Mang Chen, itali niyo po muna. Didiinan ko po kasabay niyo. Kumapit na ng maayos ngayon. Ikot pa tayo ng isa pang beses. Huwag mag-iwan kahit isang sulok. Ay! Natumba ang ilang piraso rito. Huwag munang itayo, patatagin muna natin ang kapaligiran. Na-frostbite na yata ang mga ito. Kung kaya pa, tingnan muna natin ang huling sulok. Maayos pa naman ang lagay ng karamihan. Tandaan natin ang bahaging natumba, huwag na nating subukang isalba. Ha? Sa pagkakataong ito, hindi ako nag-overwater kahit isang patak. Mas steady ka na ngayon kumpara noong unang araw. Kusa akong hihinto kapag sapat na. Mas mahalaga pa sa ginto ang mga salitang yan. May dalawa pang pamilya na gustong sumubo. Maaaring tig-isang kama bawat pamilya. Huwag muna nating pagdugtong-dugtungin. Yuha! Kung sabay-sabay kang tawagin ng tatlong pamilya, kaya mo ba silang mapuntahan lahat? Kaya nga kailangan nating turuan silang magdesisyon para sa sarili nila. Mang Chen, halika po rito. Tuturuan ko po kayo kung paano ito titingnan. Para pagdating ng oras, maipakita niyo po ito sa lahat. Sandali, ito ang pinakakaraniwang pagkakamali ng mga nagmamadali. Kapag nagmamadali ang tao, nakikita pa lang ang tubig, ayaw na nilang huminto. Nabalitaan ko na nagtatanim ka ng kabute sa kabubatan ng kawayan. Huwag muna sa sabi-sabi. Sumama ka sa akin at tingnan natin ang isang kama. Madali ba itong maging mabenta? Huwag mo munang isipin ang benta. Isipin mo muna kung paano ito hindi mabubulok. Maaari po ba akong magsimula sa pag-uri? Sige, sanain mo muna ang mga kamay mo para maging steady. Lene. May nakita na naman bang mali si Lo Cheng sa pagkakataong ito? Mas kaunti na ang mga pasa ngayon. Ipagpatuloy ang pag-impact gamit ang paraang ito. Lene. Mula ngayon, pupunta ako rito kada 2 araw. Kung hindi sapat ang dami, sasabihin ko ng maaga, huwag nating pilitin. Truck lang ang inaasikaso ko. Hindi ko pakikialaman ang pag-aaning nyo. Kung ganoon, subukan muna nating bumiyahe ng isang beses. Ang bahaging ito ng daan ang pinaka. Gagalaw ng patagilid ang mga basket kaya dapat maipit ng maayos. Mas steady na ngayon. Bumiyahe muna tayo sa malapit. Tingnan natin kung masisira talaga. Ako ang bahala sa pag-aani at pag-impake, ikaw sa daan, at siya naman sa inspeksyon.
Kung kaninong problema, dapat aminin at huwag pagtakpan. Dahan-dahan akong magmamaneho ngayon. Pagdating sa bayan, tingnan muna ang gilid ng mga payong ng kabute bago pumirma. Walang nakikitang pasa mula sa biyaheng ito. Kung ganoon, maaari nating ipagpatuloy ang pagbiyahe ng paunti-unti. May tuturing mo na ba akong kasosyo ngayon? Katuwang muna sa transportasyon, dahan-dahan lang. Hahaha. Ayos na ang sasakyan. Ano naman ang susunod na haharapin natin? Kulang na ang mga materyales. Paubos na ang lumang dayami. Sa dami ng mga kama mo ngayon, hindi ito magtatagal. Kung ganoon, huwag muna tayong magpalawak. Maghanap tayo ng alternatibong materyales para sa maliit na pagsubok. Maaari nating subukan ang mga alternatibong materyales. Pero hindi natin pwedeng palitan agad ang lahat. Gaya pa rin ang dating gawi, Suhi. Gumawa muna tayo ng isang maliit na kama, Suhi. Suhi, maaari bang gawing pinaghalong materyales ang batch na ito? Maaari bang gawing pinaghalong materyales ang batch na ito, Suhi? Iproseso muna natin at subukan. Huwag muna natin itong ituring na subok na paraan. Hindi pa nga natin lubos na nauunawaan ang dayami, lilipat na naman tayo sa mga tangkay. Hindi natin papalitan ang pangunahing materyal. Gagamit lang tayo ng isang kama para sa paghahambing. Normal lang kung mas mabagal ang paglaki sa kamang ito. Gusto ko lang makita kung matatapos nito ang buong proseso ng maayos. Sabi ko sa inyo, mas maaasahan pa rin ang lumang dayami. Hindi ibig sabihin mabagal ay bigo na. Obserbahan pa natin ng 2 araw. Hinihintay ng buong nayon ang resulta ng kamang ito. Kung walang resulta, sabihin walang resulta. Huwag nating sabihin mayroon kung wala naman. Hay! May pag-unlad pero hindi pa natin pwedeng palawakin. Kung ganoon, ituloy lang natin ang pag-aalaga sa kamang ito. Lenwe. Sa pagkakataong ito, hindi kita minadali, di ba? Mas kinakabahan nga po ako kapag hindi nyo ako minamadali. Hay! Sulit na po ito kung mababawasan natin ang mga nasasayang na materyales sa hinaharap. Hintayin muna nating matapos ang siklo ng kamang ito. Bago natin pag-usapan ang pagpapalawak. Opo. Gusto pa ng mga tagalungsod ng karagdagang supply? Bibilangin ko muna ang mga kama. Huwag ka munang pumayag. Baka kayanin kung aanihin natin ang lahat. Kung aanihin lahat, madadamay pati ang mga bata pa. Kulang pa po ang supply ni Mang Q para sa araw na ito. May paninda sa kabilang na yon. Sino bang makakaalam kung pagsasamahin natin sa isang truck? Kapag magkaiba ang pinagmulan, hindi natin pwedeng ituring na isang batch lang. Hay! Negosyo ba ang ginagawa mo o nagpapatupad ka lang ng patakaran? Kung walang patakaran, hindi na sa atin ang susunod na order. Sabihin natin kung gaano talaga kadami ang kulang. Mas pipiliin ko pang kumuha ng mas kaunting order kaysa maghatid ng magkakahalong kalidad. Bahagi lang po ng batch na ito ang maibibigay ko. Dahil hindi pa sila gaanong hinog, tama po ba? Opo, hindi ko po pipitasin ng maaga ang mga bata pa. Sige, ibase natin sa dami ng mga hinog na. Sapat na ang gulang ng mga nandito. Sige, anihin mo na. Kami na po ni Mang Chen ang hahawak sa mga basket. Heh! Saan ko po ilalagay ang isang ito? Kung buong payong, ilagay sa basket ng mga hinog, huwag mong ipitin sa gilid. Sa wakas, nakatayo na tayo sa sarili nating mga paa. Madaling mag-relax kapag nakabalik na sa nayon pagkatapos ng ani. Walang pahinga ngayon. Kakapos lang mag-ani, kaya kailangan nating mas ihanda ang susunod na pananim. Noong kabataan ko, nagtanim din ako at nabigo dahil nagmadali akong ibenta ang mga ito. Kaya pala palagi mo akong pinipigilan. Dahil natatakot kang maulit ko ang pagkakamali mo. Masungit man ako magsalita, hindi naman ako nagsisinungaling.
Ipagpatuloy mo lang ang pagiging masungit mo sa hinaharap. At ipagpapatuloy ko naman ang pagsubok. Ako mismo ang pumili sa mga hinog sa basket na ito. Huwag muna tayong magdiwang, suriin muna natin itong muli ng magkasama. CJ. Tama ang antas ng pagkahinog. Tama rin ang paraan ng pag-impake. Sa pagkakataong ito, hindi mo na kailangang sumigaw ng hinto. Nga. Sa susunod na panahon, gusto ko ring magsimula ng isang kama. Pag-aralan mo muna ng mabuti ang pagbubukod sa panahong ito. Ano nga palang sinabi ni Lo Cheng kanina? Maayos na ang mga nakaraang batch. May mga tagalungsod na gustong pumunta rito para tingnan ito. Lene. Darating sila bukas. Gusto nilang makita ang buong proseso. Kung ganoon, gawin lang natin ang karaniwan nating ginagawa. Huwag tayong magkunwari o mag-ayos para lang magpasikat. Opo. May titingin bukas. Kinakabahan ka ba? Kung ano ang itsura ng taniman natin, iyon ang ipakita natin. Ipakita lang natin sa kanila ang katotohanan. Hay! Gusto talaga ng mga tagalungsod na makita ang kamang ito. Kung mas gusto nilang makita, mas hindi tayo dapat magkunwari. Pwede ko bang piliin na lang ang kahit alin? Bahala ka kung ano ang pipiliin mo, basta sabihin mo pa rin ang totoo kung may problema. Opo. Ang dalawang basket na ito. Bakit may agwat ang dalawang ito? Saan kama ito, inani? Ang parehong kama ay hindi nangangahulugang pareho ang estado. Kaya sa susunod na pag-aani, kailangan nating pagbukod-bukurin. Opo. Hindi ko kailangan na mapuno mo ito ng sabay-sabay. Ang kailangan mo ay maging pare-pareho linggo-linggo. Para kapag tumubo ang mga kabute, pare-pareho pa rin ang itsura. Hindi kailangang maging magkakaitura. Dapat lang na malinaw ang pagkakabukod. Hindi tayo asa sa pagsusulat. Gamitin muna natin ang kulay para ihiwalay ang mga batch. Ang kulay ay makakatulong para hindi magkamali ang mga tao. Opo. Patakbuhin muna natin ang ilang ikot. Saka ko pag-uusapan ng pamatagalan. Patakbuhin muna ng maayos ang proseso bago pag-usapan ang dami. Ibukod muna ang mga hinog bago timbangin. Ibukod muna ayon sa estado. Ang timbang ay huling susumahin. Opo. Ang isang ito ay medyo mura pa. Opo, tingnan ang payong ng kabute. Huwag lang tingnan ang laki. Sa isang kapa ko lang, malalaman ko na kung maayos o hindi. Kahit na tumpak ang kapa ninyo, Mang Chen. Kailangan ko ring masiguro na magiging tumpak ang kapa ng iba. Kailangan pa ba ng ganitong abala para sa mga may karanasan? Walang problema sa mga may karanasan. Ang abala ay kapag hindi makasunod ang mga bago. Unang beses ko pa lang dito. Huwag niyo akong pahulaan. Huwag manghula, tingnan ang estado. Saka tingnan ang kulay. Lene. Sa ganitong paraan, makakasunod din ako. Ang magawa ng tama ng taong unang beses pa lang pumunta. Iyan ang tunay na proseso. Magkakagulo ba kung magpalit ng tao ngayon para magbukod? Nagpalit na ng 2 tao. Hindi nagulo ang mga kulay. Ang kulay ay gabay sa daan. Hindi ito pansariling pagpapasya. Kung nagkamali sa pagpapasya, basta malinaw ang gabay, mas mabilis maitatama ang mali. Kung hahatiin ng ganito kadetalyado, baka kulangin ang mga basket. Kung gayon, unahin muna nating kalkulahin ang pag-ikot. Hindi ba muna palalawakin ang kama? Opo. Nagtatanong ang lahat kung kailan magpaparami ng binhi. Huwag muna nating palawakin habang hindi pa maayos ang takbo ng mga basket at ng mga tao. Opo. May pupunta lang para bumili kung may sapat na dami. Kung walang matatag na dami, mas mahirap tapusin habang lumalaki.
Ibenta muna natin. Saka na natin dahan-dahang i-standardize. Baliktad ang pagkakasunod-sunod. Dapat i-standardize muna bago natin magawang magbenta ng tuloy-tuloy. Anong mga kondisyon ang kailangang maabot bago tayo makapagpalawak? Kapag ang sunod-sunod na batch ay hindi na nagkakahalo. Saka magdagdag ng kama. Kung hindi daragdagan ng lawak, paano magiging matatag ang ani? A-adjust muna ang oras ng pagtubo ng kabute para hindi magkasabay. Ang dalawang bahaging ito ay hindi nabobombahan ng tubig ng sabay sa susunod. A-adjust ang ritmo. Huwag pilitin ng sabay-sabay. Gagawin ko ayon sa bilang ng beses kahapon. Tignan muna ang kahalumigmigan. Huwag lang basta sumunod sa bilang ng beses ng walang pag-isip. Opo. Bakit hindi binobombahan ng tubig ang kabilang dulo? Basa pa ito, kung bobombahan pa ay masisira lang ang ritmo. Na-adjust na ang ritmo. Pero hindi pa rin pantay ang bahaging ito, suhi. Hindi ito problema sa oras. Suriin natin ang mga materyales mamaya. Parehong batch ng materials. Pero iba ang pakiramdam sa kamay. Ihiwalay muna ang pagsusuri. Huwag magmadaling gumawa ng konklusyon. Ang bahaging ito ay mas huling na ani kaya mas maikli ang pagkabilad sa araw. Kaya pala hindi pareho ang reaksyon sa parehong kama. Kung hahatiin ng ganito, mas marami tayong kailangang lakarin. Mas mabuti nang magbiyahe pa ng isa pang beses. Kaysa naman manghula ng dahilan pagkalagay sa mga kama. Ihiwalay din ang mga hilaw na materyales gamit ang kulay. Opo, para malaman muna kung aling kama ang ginamitan ng aling bunton. Sa susunod, tingnan lang ang kulay at malalaman na ang pinagmulan. Para lang ito maiwasan ang pagkahalo sa loob. Huwag po nating gawing garantiya ng kalidad ang kulay. Ulitin lang natin ang maliit na bahaging ito. Opo, patunayan muna natin ang dahilan. Para hindi na kailangang sirain ang buong greenhouse. Huwag lang po tubig ang tutukan nyo. Iba-iba rin ang antas ng pagkakasiksik. Kung ganoon, kailangan din nating pag-isahin ang paraan ng paglalatag. Ang kamang ito ay babantayan ng hiwalay sa susunod. Opo, hiwalay na titingnan. Huwag itong ihalo sa datos ng mga naunang kama. Hoy! Sa pagkakataong ito, mas pantay-pantay na talaga sila. Huwag muna kayong magalak. Sino ang nagbubuhat ng mga basket sa labas? Sino ang nagsabi sa iyong punuin muna ang basket na ito? Kung ibebenta natin ng mas maaga, mas magiging maganda ang presyo. Hindi naman masama kung medyo bata pa ang mga ito. Hindi naman sa masama pero hindi ito pwedeng ihalo sa mga mature na batch. Mang Chen, sa tingin niyo po ba ay may bebenta ito? May bebenta naman pero kailangang ihiwalay. Huwag mong pagsamahin sa isang basket. Paano natin asikasuhin ang basket na ito ngayon? Ihiwalay muna natin ito at ipadala pagkatapos maibiyahe ang mga mature na batch. Opo. Kanina, gusto ko rin sanang mag-ani sa isa pang kama. Normal lang na gustuhin mong magmadali. Ang problema ay kapag nagkahalo-halo sila. Opo. Sa susunod, kapag may nagsabing mag-aani na, kailangan muna nating suriin muli ang kama. Titignan ko muna, tapos magpapatingin pa ako sa isa pa. Ako na ang maghahanap ng mapagbebentahan para sa inihiwalay na batang batch. Sige, pero huwag mong sasabihin kapareho sila ng kalidad ng standard batch. Ang sasakyang ito ay para lamang sa mga mature na batch. Opo, mas mabuti ng kaunti kaysa magkahalo-halo. Maayos ang timbang at tama rin ang kulay. Tingnan pa natin ang pinakataas na bahagi. Huwag lang po timbangan ang tingnan nyo. Mabako ang daan sa nayon, kakayanin kaya ito ng mga payong ng kabute. Lagyan muna ng sapi ng itaas na basket, huwag mong punuin ng husto para hindi maipit. Talian mo ng mas mahigpit. Para hindi umuga sa daan. Basta't matatag, ayos na. Kapag masyadong mahigpit, maipipit ang mga basket.
Sa pagkakataong ito, hindi na ako magiging pihikan. Sundin niyo lang ang tamang proseso. Ngayong araw, bawat basket ay dapat dumaan sa parehong proseso. Opo. Hindi pa natatapos ang trabaho kapag naisakay na sa sasakyan. Pagdating sa inyo at binuksan nyo, dapat ay ganoon pa rin ang kalidad. Nakaalis na ang unang batch ng supply. Opo, magsisimula na po ang susunod na batch ngayon. CJ. May isang basket na nagkahalo ang mga bata at mature na kabute. Huwag muna nating sisihin ang sinuman. Mabilis ko itong imbestigahan pabalik. CJ. Hindi naman ibinalik ang buong batch. Gusto kong malaman kung paano sila nagkahalo. Ipakita mo sa akin ang buong proseso sa batch na ito. Naituntun ko ito hanggang sa kama. Ang basket na yon ay ginamit para sa batang batch noong nakaraang ikot. Huwag mo munang sisihin ang sarili mo. Suriin mo kung may mga natirang kabute na nahalo roon. Suhe, wala sa kama ang problema. Kundi nasa muling paggamit ng mga basket. Nakontrol ng kulay ang mga kahon. Pero hindi ang mga basket na pang-ani. Kasalanan ko po, hindi ko naubos ibuhos ang laman. May nakaligtaan kang isang hakbang. May kulang din sa mismong proseso natin. Ngayon, nagkatugma na ang mga basket na pang-ani at mga kahon ng supply. Magdagdag pa tayo ng isa pang pagsusuri kapag naglilipatan ng lalagyan. Opo. Ano muna ang dapat gawin bago magpalit ng kulay? Siguraduhin munang walang laman ang ilalim ng basket bago palitan ang kulay ng tali. Opo. Kapag dito ikinabit, hindi makikita kapag binuhat ang basket. Kung ganoon, ilagay na lang natin lahat sa labas. Mahirap baguhin ang nakasanayan. Binago na ang mga patakaran. Kailangan pa nating tingnan kung magkakamali pa sa susunod na ikot. Subukan muna natin ng 2 ikot. Saka na natin pag-usapan ang solusyon. Dati, mabilis lang ang kilos natin. Ngayon, kailangan muna nating tingnan ng mabuti. Para ito hindi mapagsama ang magkakaibang batch. Ang mga naihiwalay na mababang klase, hindi na ba ipapadala? Hindi naman itatapon, hindi lang talaga pwedeng isama sa parehong kalidad. Mukha namang hindi pa sira ang mga ito. Pwedeng kainin, pero hindi pwedeng ihalo sa standard na supply natin. Kakainin na lang ba sa baryo? O ibebenta ng hiwalay? Pwede naman po, ang importante ay ihiwalay at linawin ito. O. Baka sa huli, magkaroon pa ng sama ng loob dahil sa maganda at pangit na klase. Ang paghihiwalay ay hindi nangangahulugang minamaliit natin sila. Kahit ang mga estante ay dapat magkahiwalay. Dapat alam ng lahat ng kasali ang mga patakaran. Tama po, hindi pwedeng ako lang ang marunong kumilatis. Tingnan niyo po kung gaano ito kabuka. Tapos kapain niyo po ang tangkay. Kung ganyan, kaya ko nang turuan ang susunod. Sabihin mo muna kung aling kabute ang dapat isama sa supply. Mas maganda po ang payong ng isang ito. Ang batch na ito, kaya kong ibenta sa mga tinging mamimili. Pwede naman po, basta huwag lang ihalo sa pangalan ng standard supply natin. Kapag nailabas na ang basket na ito, bawal nang ibalik sa standard batch. Naintindihan ko, iba na ang pupuntahan nito kapag lumabas. Ngayon, hindi lang ito basta tumpok ng kabute. Kundi 2 magkaibang destinasyon. Tama po, ihiwalay muna ng malinaw. Bago magdesisyon kung saan dadalhin. Baka magkamali sa pagtingin sa kulay. Dapat permirin ang pwesto. Standard sa kaliwa, secondary sa kanan. Huwag palit-palitin. Nga. Madaling magkahalo-halo kapag naging abala na. Kaya hindi rin dapat lumampas sa linya ang mga tao. Lene. Talagang naharangan ako ng tablang ito. Mas mabuti ng maharangan kaysa magkahalo ang isang buong kain. Lene.
Kailangang timbangin bago pagsamahin. Pagkatapos timbangin, bumalik sa parehong daan. Bawal tumawid ng pahalang, teknisyan. Bawal po tumawid ng pahalang. Muntik nang mahulog ang lock na ito. Kapain muna bago buhatin ang kaing. Kapag maluwag, higpitan muna. Saan po dadaan ang kaing ko? Hindi naman maluwag ang lock sa kaliwa. Opo. Sa susunod, hindi ko nasasabihin kung anong oras ako darating. Mas mabuti kung ano ang ginagawa nyo araw-araw, ganoon pa rin. Kaliwa at kanan sa loob ng greenhouse. Ganoon din sa bukid. Habang mas pare-pareho ang kilos. Mas hindi magkakagulo kapag abala na. Muntik ko nang mabalikan ang lumang gawi. Huminto ka sa sarili mo. Ibig sabihin epektibo na ang mga patakaran. Ang sistemang ito ay para lang sa lungsod. Hindi naman lahat ng mamimili ay pareho ang gustong sistema. Opo. Kung ganoon, pipiliin ko na lang din ang kaing na ito ng random. Pwede naman po, walang pinipiling customer ang prosesong ito. Sa tindahan ko, inaalala ko na baka sariwa ngayon tapos bukas ay lanta na. Kaya inaayos muna natin ang mga batch. Bago pag-usapan ng pagbebenta ng mas marami. Paano kung matanggal ang lock na ito? Itabi muna ang kaing, alamin kung saan galing, saka ikabit muli ang lock. Hindi ako nagpasabi. Pumasok na lang ako agad. Tamang-tama po, hindi rin ako nakapaghanda. Tingnan muna natin ang bahaging ayaw nyo. Hindi naman sa ayaw namin. May iba lang itong paggagamitan. May darating na mag-inspeksyon. Hindi nyo man lang niligpit yan. Kung nandyan yan, dapat lang na makita. Ano ang unang gagawin kapag magpapalit ng batch? Linisin muna bago palitan ang ring. At sa huli, i-check ang mga crate. Opo. May isang sistema sa loob ng greenhouse. Baka iba naman ang sistema sa bukid. Ngayon, kung gusto ko mang maglagay kung saan-saan. Pinapaalalahanan ako ng basket na ito. Kung mapapanatili natin ang sistemang ito, doon ko palang magagawang pahabain ang siklo. Protektahan muna natin ang kasalukuyang lawak ng taniman. Sa pagkakataong ito, dapat ay malatagan na natin ang 3 kagubatan ng kawayan, hindi ba? Hindi pa ito ang tamang oras. Tingnan muna natin ang lakas paggawa at transportasyon. Aling bahagi ang pinaka-ipinag-aalala mo? Kapag sabay-sabay na sumibol ang mga kabute, unang bibigay ang lakas paggawa natin. Nga. Kung sabay na sumibol ang 2 kama ng kabute, gaano katagal mo kayang kayanin? Kaya kong tumulong sa maikling panahon. Pero hindi pwede ang sagad-sagaring trabaho araw-araw. Mabilis naman ako kumilos. Pero kung sunod-sunod ang pagbubuhat, magkakagulo pa rin. Kapag pagod na, doon pinakamadaling makalimutan ang mga patakaran. Huwag muna tayong magpalawak talaga, magkunwari muna tayong abala para sa isang practice. Tama, mag-ensayo muna tayo para sa pinakaabalang oras. Siyaw man, halika muna rito. Puno na ang magkabilang panig. Saan ko muna dadalhin ito? Sundin ang pagkakasunod-sunod ng pagkahinog ng batch. Hindi kung sino ang pinakamaingay sumigaw. Lenwe. Huwag muna kayong magpasok ng iba pa. Puno na ang lamesa. Ilalagay ko ang crate na ito sa puwang para sa mabilisang pagload. Paano kung laktawan muna natin ang isang pagsusuri ngayon, Suhi? Kung kailan abala, lalong hindi dapat magbawas ng hakbang. Ang magagawa lang natin ay agahan ang muling pagsusuri. Hay! Titignan ko muna ito sa mismong taniman. Para sa loob ng shed ay pangalawang kumpirmasyon na lang ang gagawin. Lenwe. Ngayon, hindi na barado ang lamesa. Hindi dahil dumami ang tao, kundi dahil nauri na natin ng maayos sa simula pa lang. Nalagpasan natin ng bahagya ang problema sa tao. Paano naman ang sasakyan? Subukan muna natin ang paraan ng pagkakarga. Huwag nating hintayin na makarating pa ang kargamento bago natin malaman. Makakatipid sa espasyo kung magpapatong pa ng isa pang palapag.
Tingnan muna natin kung maiipit ang ilalim na bahagi. Opo. Mukhang hirap na ang mga gilid. Kung ganoon, bawasan natin ng isang patong. Huwag nating ipilit isiksik ang mga kabute para lang mapuno ang espasyo. Kung kulang ng isang patong, mas kaunti ang maikakarga sa bawat biyahe. Pero kung may mayurak na isang patong, bale wala rin kahit marami ang naikarga. Dati naman, gusto mo laging mabilis at madali ang lahat. Ang pagpapadali ay hindi nangangahulugang itatago ang mga nasirang produkto sa daan. Umabot na sa takdang oras ang dalawang yugto ngayon. Kung ganoon, sundin natin ang prosesong inensayo natin kanina. Suhi, sundin natin ang prosesong inensayo natin kanina, technician. Sa tingin ko, hinog na ang isang ito. Pwedeng ilagay sa kaliwang crate. Iwanan ang susunod. May dalawa pang crate sa likod. Ipasok ang mga ito ng paisa-isang crate. Huwag nating harangan ang daanan. Taga-timbang lang ako. Hindi ko tatahakin ang linya nyo. Kung ganoon, taga-uri lang ako. Binawasan nga natin ng isang patong ngayon. Tama, tignan muna natin ang kalagayan ng mga produkto pagdating sa biyaheng ito. Wala nang magkahalong batch. Pero may ilang kabute na may gasgas ang gilid ng payong. Itabi muna ang basket na ito. Titignan ko kung saang bahagi ang may matinding puwersa. Opo. Sa bandang tabi na ito ang maraming gasgas. Tingnan muna natin ang mga kahon at sapin. Huwag muna nating isisi sa daan. Matatag na ang ilalim. Umuga pa rin ang gilid. Ibig sabihin, hindi lang ang pagkakapatong-patong ang problema. Kung masyadong maluwag, magkakauntugan din sa loob. Kaya kailangang balansihin ang dami ng karga at ang pagitan. Huwag baguhin ang sapin sa ilalim. Maglagay din ng sapin sa gilid para may proteksyon. I-impake ang susunod na batch ng ganito. Titignan ko ang resulta. Babagal ang trabaho kung itutupi pa ang gilid ng bawat kahon. Sanayin muna ang galaw para maging swebe. Hindi naman natin kailangang magmadali para lang sa ilang segundo. Hindi na patag ang kanang sulok. Ah, nakita ko na. Ulitin ko na lang. Sa pagkakataong ito, hindi na natin dadagdagan sa itaas. Ayusin muna natin ang pag-uga sa gilid. Yuha! Mas stable ang lagay ng salang na ito. Subukan pa natin sa ilang biyahe. Huwag muna tayong magdesisyon batay sa isang biyahe lang. Nakaugnay na ngayon ang pag-uri ayon sa kulay. Sa huli, kailangan nating tingnan kung maayos pa rin ang mga random na sample. Ang kulay na ito ang nagpapakita ng kalidad. Hindi lang ito para sa batch number at kung saan ito ipapadala. Bakit hindi ito nasama sa lingguhang supply? Hindi tugma ang gulang o itsura nito sa hinihingi ng batch na ito. Halimbawang magpapalit tayo ng batch ngayon. Ano ang gagawin mo? Ubusin muna ang laman sa ilalim ng basket. Pagkatapos ay tanggalin ang lumang singsing at palitan ng bago. Sino sa inyo ang nagpapasya kung dapat nang anihin o hindi? Ang nakatalaga sa shift ang unang titingin. Muling susuriin ang mga importanteng batch. Aanihin nyo pa rin ba kahit kulang pa sa laki kapag nagmamadali sa pag-alis ng truck? Kayang maghintay ng truck ng sandali. Pero hindi mapapabilis ng taniman ang paglaki ng mga kabute. Kahit sino naman ay kayang gawin ang paraan ng pag-impake na ito. Dati, ang alam ko lang ay talian ito ng mahigpit. Ngayon alam ko na hindi ito dapat maipit. Ang mahalaga sa akin ay hindi kung gaano kaganda ang batch na ito, kundi kung kaya rin ba itong gawin ng iba ng pareho. Ipagpatuloy muna natin sa kasalukuyang bilis. Huwag muna tayong magmadaling palakihin ang produksyon. Hindi natin dapat gawing dahilan ang isang beses na tagumpay para magpalawak agad. Opo. Pwede na ba nating idagdag ang maliit na bahaging iyon? Pwede, pero isang bahagi lang muna. Kailangang masundan muna ng maayos ang proseso. Hanggang dito lang sa anino ng kawayan.
Tama, idagdag muna ang bahaging ito. Huwag lalampas doon. Dapat ding hindi sabay-sabay ang mga batch sa mga bagong taniman. Kopyahin lang ang proseso. Pagkatapos ay a-adjust ang mga sukat depende sa lot ng lupa. Opo. Sa pagkakataong ito, ako naman ang magtatanong muna. Paano natin ilalatag ang pataba? Kabisado ko na nga ang huwag tapakan para hindi siksik. Hahaha. Dati, natatakot ako na baka mag-eksperimento ka lang. Ngayon naman, natatakot ako na baka bigla kang maglatag ng marami. Ibig sabihin, natuto na tayong dalawa na mag-ingat sa mga dapat pag-ingatan. Ngayon, kusa nang gumagalaw ang mga kamay ko sa tamang pwesto. Kahit abala, hindi na natin kailangang magsigawan pa. Wala rito si Linran. Pero kaya pa rin nating mag-impake ng ganito. Iyan ang tunay na natuto. Hindi yung hihintayin pa natin siyang magbantay. Opo. Nagtatanong ang kabilang nayon kung pwede rin ba silang sumubok sa maliit na lot. Puntahin muna natin sila rito para makita ang proseso. Huwag muna nating pag-usapan kung magkano ang kikitain. Mang Chen, bakit hindi pa po natin aanihin ang isang ito? Hindi pa ito handa. Kahit nagmamadali ang truck, hindi natin ito gagalawin. Sa panahong ito, natutunan na talaga nating ingatan ang isang batch. Ingatan muna natin ang isang batch. May karapatan pa bang magturo sa iba kung paano maglatag ng kahit isang kama? Nauna nang dumating ang mga sample. Gusto ring kopyahin ng kabilang nayon ang sistema ninyo at maglatag agad ng 20 kama. Alisin muna natin ang salitang kopyahin. Kapag nag-iba ng lupa, kailangan suriin itong muli. Haha! Hindi mukhang durog ang material na ito. Iba ang pakiramdam kapag hinawakan ang material na ito, hindi ito basta-basta nadudurog. Kahit ang pagkatuyo at pagkabasa nito ay iba sa batch natin. Huwag muna nating pag-usapan kung mabuti o masama. Itala muna natin ang bawat pagkakaiba. Pumapayag lang ako sa 3 maliliit na kama. Isang kama para sa lokal. Isang kama para sa orihinal. Isang kama na babaguhin lang ang istruktura. Panatilihin ang kontrol para sa paghahambing. Para kapag may nagbago sa huli, alam natin kung saan magsisimula. Mukhang ayaw nating makipagtulungan kung 3 kama lang. Ang gusto nila ay malakihang produksyon. Kapag nagkamali tayo sa 20 kama ng sabay-sabay, doon talaga natin ipapakita na ayaw nating makipagtulungan. Mas mabagal ka ng kumilos ngayon kumpara noon. Dahil kapag nagkamali tayo ngayon kahit isang beses lang, hindi lang ako ang madadamay. Pagsamahin muna natin ang 2 uri ng material. Huwag muna tayong magmadaling gumawa ng konklusyon. Titignan ko lang ang antas ng pagkadurog, pagkalastiko, at kondisyon ng ibabaw nito. Huwag muna nating husgahan kung alin ang mas maganda. Gusto nila ng tiyak na sagot ngayon. Mabibigyan natin sila ng tiyak na sagot. Pero hindi natin maipapangako ang 20 kama ngayon. Hay! Kung walang magiging problema sa 3 kama, mabibilisan na ba natin sa susunod na hakbang? Kung maayos ang 3 kama, nagpapatunay lang iyon na may karapatan tayong magpatuloy sa susunod na hakbang. Mas maliwanag ang dalisdis na ito kumpara sa kawayanan. At patuloy din ang ihip ng hangin. Tandaan muna natin ang liwanag at ang hangin. Maaaring makaapekto ang mga ito sa ibabaw ng kama. Hay! Hindi ba tayo naparito para magtanim ng kabute? Bakit kanal muna ang tinitingnan natin? Kapag lumipat sa ibang lupa, dapat tingnan muna kung saan dadaloy ang tubig. At kung saan papasok ang hangin. Huwag masyadong ilayo ang 3 kama sa isa't isa. Hindi natin sila maihahambing kung masyadong malayo ang kinalalagyan nila. Ihanay sila ng magkakatabi at mag-iwan ng daanan. Bawasan muna natin ang pagkakaiba sa pagitan ng mga lote. Bakit hindi na rin natin dagdagan ng 2 pang kama? Hindi ito para makatipid sa trabaho bukas. Kapag may sumobrang isang kama, magkakaroon tayo ng isa pang variable na hindi natin maipaliliwanag. Ang mga telang singsing na ito ay para lang sa pwesto ng kama. Hindi nito tinutukoy kung alin ang maganda o pangit. Permanente ang mga kulay. Kahit magpalit ng tao, hindi sila magkakamali dahil lang sa memorya. Ang supot na ito ng orihinal na sample ay ilalagay sa gitnang kama, tama ba? Huwag mo lang basta-basta luluwagan. Huwag mo ring basta-basta didiinan. Panatilihin muna natin ang orihinal nitong kondisyon. Para sa nursery bed, baguhin lang ang paraan ng paglalatag. Huwag ka nang palihim na magdagdag ng iba pang galaw.
Isang bagay lang ang baguhin natin sa bawat pagkakataon. Para makakuha tayo ng malinaw na sagot pagkatapos. Ang pag-spray ng tubig ay hindi rin pwedeng ibase sa dalas ng ginagawa natin sa kawayanan. Tingnan natin ang reaksyon ng basang ibabaw. Huwag nating kabisaduhin kung ilang beses dapat gawin. Opo. Tinangay ng hangin ang ambon. E-spray ba natin agad? Tingnan muna natin kung paano ito nalilihis. Huwag muna nating takpan ang ebidensya sa simula pa lang. Kahit papaano, pwede nating sabihin sa kanila na nagsimula na tayo, di ba? Pwede nating sabihin nagsimula na ang eksperimento. Pero hindi natin pwedeng sabihin matagumpay ang pagkopya. Mas mabilis matuyo ang gilid ng kanang kama kumpara sa gitna. Itala muna natin ang tungkol sa pagsisil. Huwag muna nating isisi agad sa mga hilaw na material. Sa tingin ko pa rin, hindi talaga kayang mag-imbak ng tubig ng material na ito. Gamitin mo ang alternatibong material para ihambing sa selyadong kama. Nagbago na ang mga kondisyon. Ibaba ng kaunti ang tolda para harangan ang hangin sa gilid, huwag takpan ang mismong kama. Sa ganitong paraan, hangin lang ang mababago natin. Nang hindi nagagalaw ang mismong ibabaw ng kama. Kapag naharangan na, hindi na ganoon kalihis ang wisik ng ambon kumpara kanina. Ibig sabihin, kahit papaano ay galing sa hangin ang bahagi ng pagkakaiba kanina. Kaya pala hindi lang ito basta pag-spray ng ilang beses sa panig mo. At pag-spray ko rin ng ilang beses sa panig ko. Pareho man ang kilos, hindi ibig sabihin ay pareho na ang kondisyon. Dito sa dalisdis na ito ako nagbibilad ng palay noong kabataan ko. Kapag humangin na, kahit tolda ay hindi maipit. Tulong naman po, pakihanap muna kung saan ang pinakamadalas daanan ng hangin. Masasabi ko lang sa iyo kung saan madalas humangin. Pero kung paano babaguhin ang kama, kayo na ang dapat tumingin yan. Sapat na po yon. Ang karanasan niyo ang gagabay sa amin kung saan dapat tumingin. CJ. Tumatawag na naman sila ng paulit-ulit. Talagang hindi kayo nagmamadali, ano? Sa pagkakataong ito, unawain ko muna ng mabuti bago ko sila sagutin. Kumonti na ang pagkakaiba. Pero hindi pa natin masasabing matatag na ito ngayon. Habang mas maagang gumaganda ang lagay, ay lalong hindi tayo dapat magdiwang ng maaga. Bakit masiksik ang ilalim ng gitnang kama kumpara sa ibabaw? Huwag muna nating isisi sa materyales. Tingnan muna natin kung ano ang pinagdaanan ng dalawang ito sa biyahe. Sa isang bag, maluwag ang itaas. Pero ang ilalim ay siksik at matigas. Kung ganoon, imbestigahan muna natin ang transportasyon. Hindi ba muna natin susuriin ang mga materyales? Sa biyahe, inilagay ko ito sa pinakailalim. At may nakapatong pang dalawang bag ng kargamento sa ibabaw. Hindi ito usapin kung sino ang dapat sisihin. Kundi nakaligtaan natin ang bahagi ng transportasyon. Hay! Mag-iwan ng kaunti sa bunganga at sa ilalim ng bag, huwag mong paghaluin. Ipaghambing lang ang dalawang bahaging ito. Para makita kung ang pagkasiksik na ang susi. Babalik ako para mag-impake ng panibagong bag. At itutulak ko ito pabalik ng mag-isa. Pero huwag kang sadyang kukuha ng pinakamaluwag para lang patunayan ang sarili mo. Suhi, teknisyan sa agrikultura. Duda ka ba noong una pa lang na may mali sa pagkakarga ko sa sasakyan? Hindi po, nagdududa lang ako na may mga bahagi pa tayong hindi napapansin. Sa pagkakataong ito, hindi ko apakan ng bag. At hindi ko rin ito isisiksik ng husto. Tama, baguhin lang ang paraan ng pagbiyahe. Huwag mong pakialaman ang ibang bagay. Natuto na kayong dalawa ngayon na mag-iwan ng kaunting puwang sa mga bag, ah. Alinggi, ang pagbabawas ng karga ngayon ang tamang hakbang. Para sa biyaheng ito, isang bag lang ang ilalagay sa sasakyan. Sige, huwag patungan ng kargamento. At huwag ding dadaan sa shortcut para lang makatipid sa oras. CJ. Iba talaga ang lagay ng bagong taniman kumpara sa lumang taniman. Kaya mas lalong dapat nating suriin ang epekto ng transportasyon. Gumawa lang ng isa pang maliit na hanay ay sapat na. Huwag itong palakihin para maging pang-apat na malaking kama. Para lang ito sa pagsubok sa transportasyon. Hindi natin ito maaaring palihim na gawing pagpapalawak ng pananim.
Kukuha ako ng larawan ng proseso base sa kulay. Hindi bilang patunay ng tagumpay. Iba ang pagtatala para sa dokumentasyon. Sa paggamit nito para sa publisidad. Maganda naman talaga ang kuha sa mga eksenang ito. Pero hindi dahil maganda tingnan ay may resulta na. Itabi muna natin ito. CJ. Nagtatanong ang kabilang ngayon kung kailan makakatuloy sa ikalawang yugto. Kapag napatunayan na muna natin na kaya nating tukuyin ang problema. At hindi lang ito dahil sa tsamba. Hindi maghihintay sa atin habang buhay ang pagkakataong makipagtulungan. Pwede nating habulin ang pagkakataon. Pero hindi natin maaaring ipasa ang pananagutan sa susunod na nayon. Mas pantay ang bagong hanay kumpara sa ilalim ng lumang hanay. Magandang palatandaan ito. Pero hindi pa ito sapat na pahintulot para magpalawak ng kama. Kapag nagmamadaling magsaing, baka mahilaw ang kanin. Pero kung hindi naman isasalang, magugutom din tayo. Kaya dapat tayong magtakda ng mga palatandaan para magpasya. Nang hindi ito napapahaba ng walang katapusan. At huwag din magpadalos-dalos. Ihiwalay muna ang tatlong ito, hangin, transportasyon, at mga materyales. Kapag naihiwalay na, saka pa lang natin magagawa ang susunod na hakbang na pagkopya. Kung hindi maihiwalay, umaasa lang tayo sa tsamba. Pumunta ka sa komite ng nayon at ipaliwanag ng malinaw ang bawat yugto. Huwag mong hayaang maipit si Q-High sa gitna. Pag-usapan lang natin ang mga bagay na nakikita na natin. Huwag pag-usapan ang mga hindi pa nangyayari. Huwag muna nating pag-usapan ang mga pagbabago ngayon. Ipaliwanag muna ng malinaw ang hangganan ng yugtong ito. Sang-ayon ako na linawin muna ang unang yugto. Sa unang yugto, titingnan natin ang mga pagkakaiba. Sa ikalawang yugto pa lang tayo gagawa ng maliitang pagkopya. Kung ganoon, sasabihin ko na lang sa iba na nasa unang yugto pa lang tayo. Kung mabigo ang yugtong ito, kanino mapupunta ang lugi sa mga materyales? Kami na ang bahala sa mga nagamit sa eksperimento. Hindi natin ipapasa sa kanila ang gasto sa pagkabigo. Ang gusto nila ay malinaw na paraan. Hindi ang makinig sa leksyon tungkol sa mga panganib. Kapag mali ang direksyon, mas mabilis kang lalayo sa tamang landas. Maaari mo silang dalhin dito para makita kung paano nagbabago ang ikatlong kama. Pero huwag mo silang dalhin dito para makakita ng tagumpay. Dahil wala pa yon sa ngayon. Kung magsisimula na naman kayo ng bagong proyekto, siguraduhin huwag mababawasan ang mga tao sa mga kubol ng pataniman. Dapat maging matatag muna ang lumang linya. Hindi dapat umasa ang eksperimento sa pagbuwag ng maayos na linya. Habang nag-eksperimento, dapat tuloy pa rin ang lingguhang supply. Hindi pwedeng magkaproblema ang alinman sa dalawa. Kaya dapat magkahiwalay ang grupo sa eksperimento at ang grupo sa pagpapadala. Si Xiao man ang tututok sa eksperimento. At si Aling Gi naman ang magbabantay sa lumang linya. Huwag muna kayong magpapalit-palit ng pwesto. Ang tinitingnan ko lang ay ang mga telang singsing at ang pwesto ng mga kama. Hindi sa kung sino ang nagsasabing sanay na sila. Matuto ka muna bago mo ako balikan at turuan. Huwag kang magsalita kung kulang pa ang alam mo. Huwag kayong mag-alala, uunawain ko muna ang mga bagay na hindi ko pa alam. CJ. Dahil ikaw ang tagapamagitan, kailangan mo ring sumali sa grupo ng eksperimento. Sige, sa halip na magmadali sa resulta, tututukan ko na lang ang proseso. Sa susunod na hakbang, alamin muna kung paano tingnan ang apat na pwesto. Huwag munang magmadaling kumilos. Tumingin muna bago gumawa. Tanda ko na. Sa kaliwa ang lokal. Sa gitna ang orihinal. Sa kanan ang binagong istruktura. Sa tabi naman ang karagdagang supply para sa transportasyon. Kung tama ang pagkakasunod-sunod, huwag muna hawakan ang mga kama. Kung ganoon, aling kama ba talaga ang pinakamaganda ngayon? Sabihin mo muna kung ano ang pagkakaiba. Bago natin pag-usapan kung alin ang maganda o hindi. Sa loob ng isang kama. Mas mabilis pa ring magbago ang nasa gilid kaysa sa gitna. Magaling, sabihin muna ang mga napapansin mo. Huwag munang magmadaling magpaliwanag. Pumunta ka sa kaliwang kama. Xiao man, pumunta ka sa mga karagdagang supot. Magpalit kayo ng pwesto at tingnan niyong muli. Huwag kayong makontento sa unang sagot na nakita niyo. Ang matigas na tupi sa ilalim ng lumang supot ang pangalawang palatandaan. Kapag may dalawang palatandaan, mas mapagkakatiwalaan na ang ating direksyon. Tama ang direksyon, pero kailangan pa nating subaybayan ang mga susunod na reaksyon. Alam ko na ngayon kung bakit. Lagi ninyong sinasabi na huwag magmadali.
Sa susunod na pagkakataon, ikaw muna ang magsalita. At ako naman ang huli. Kapag hindi mo ako binigyan ng pahiwatig, mas napipilitan akong tingnan ito ng mabuti. Hindi na lumaki ang agwat sa likod ng harang sa hangin. Pantay pa rin ang bahagi ng supply. Magaling, sa pagkakataong ito, ikaw mismo ang nakakita niyan. Medyo abala sa mga eksperimento nitong mga nakaraang araw. Kaya huwag sanang masira ang takbo ng lumang linya. Hindi kukuha ng tao mula sa lumang linya para sa bagong eksperimento. At hindi rin gagamitin ang mga kubol ng lumang linya. Natatakot ako na kapag nagpalawak ka, magkakagulo ang orihinal na linya ng supply. Uunahin pa rin natin ang kasalukuyang supply. Hindi ba pwedeng huwag munang isama sa bilang ang mga lupang ginagamit sa eksperimento? Parami ng parami ang mga makukulay na divider at caution. Huwag mong lituhin ang mga tao. Tanggalin ang mga pwedeng tanggalin. Ang pagkopya ay hindi basta pagdaragdag ng kung ano-ano sa proseso. Sa production line, iwan lang ang mga hakbang na talagang pang-iwas sa pagkahalo at pagkaipit. Ang sapat na espasyo para sa bagong eksperimento ay hindi dapat makadumi sa lumang linya. Mas matatag kapag may dagdag na bag. Babalik lang ako para mag-ulat. Hindi ko hahawakan ang kahon ng mga produkto. Kaya huwag mong isasama ang mga pang-eksperimento sa mga tapos ng batch. Ang mga gamit sa eksperimento ay para sa lalagyan ng gamit lang. At ang kahon ng produkto ay para sa produkto lang. Malinaw ang hangganan. Kapag pinalawak na talaga natin ito, hindi na magkakasya sa greenhouse na ito. Problema na yon sa susunod na yugto. Huwag nating piliting magpalawak ngayon dahil lang sa takot sa hinaharap. Kung maliit ang greenhouse, pwede itong ilipat. Pero kung hindi marunong tumingin ang tao, kahit saan ilipat, magkakagulo pa rin. Kaya sanayin muna natin ang mga taong marunong tumingin. Sa susunod na ikot, gabayan mo si Q-High. Ako na lang ang magsasagawa ng huling pagsusuri. Kung sakaling magkamali ako sa pagpapasya, ipapaliwanag ko ang dahilan bago ito baguhin. Madaling itama ang maling pasya. Pero mahirap nang bawiin kapag nagkagulo ang mga kilos. Bantayan ko muna ang mga hangganan. Bago tayo magpakatalino. Walang pang-apat na linya. Tignan muna ang apat na posisyon. Bago hawakan ang una. Ngayong araw, gagabayan ko ang proseso. Susunod lang ako at hindi makikialam. Hula ko, ang kanang kama pa rin ang pinakamaganda. Isantabi muna natin ang mga hula. Tapusin muna nating pag-usapan ang kaliwang kama. Masyadong masikip ang ibabang bahagi ng gitnang kama. Ito ang kasalukuyang sitwasyon. Maaaring may kinalaman ang sanhi nito sa lumang paraan ng transportasyon. Mabuti at hindi mo sinabing tiyak na yon ang dahilan. Patuloy na matatag ang mga dagdag na bag. Kung pwede na ba tayong pumasok sa ikalawang yugto? Ang masasabi ko lang ay karapat dapat itong suriin muli. Hindi lang ako ang magdedesisyon nito. Sabihin mo muna ng buo. At titignan ko sa huli. Lumalapit na ang pagkakaiba ng hangin. Mas pantay na ang pagdadala ng mga dagdag na bag. Masikip pa rin ang ibabang bahagi ng gitnang kama sa taniman. Pwede nang pumasok sa ikalawang yugto. Pero magdagdag lang ng dalawang maliliit na kama. Tinatanggap ko, mas mabuti na ang dalawang kama kaysa walang pag-unlad. Kayo na ang bahala sa dalawang kamang ito. Ang mga hangganan lang ang susuriin ko. Ibig sabihin, ang kinokopya ay ang pagpapasya. Hindi ang mismong kilos mo. Ngayong araw, walang patong-patong na produkto at walang tatapakang bag. At walang shortcuts. Gusto ko lang makita kung mapapanatili mo ang parehong kalagayan. Kapag huminto rito ang bag, mag-umpisa na itong maipit ang sarili. Dati, pinipigilan niyo ako. Ngayon, ikaw naman ang kailangang pumigil. Kung mangungopya lang, kilos lang ang matatandaan. Pero sa pagkopya, kailangang tingnan muna ang mga kondisyon. Sa wakas, naintindihan ko na rin ang sabing yan. Ilatag muna ang kamang ito. Huwag munang galawin ang ikalawang kama hanggat hindi ko pa nasusuri muli. Ngayong araw, hindi ko mamadaliin ang ikalawang hakbang. Huwag mong diinan. Ang ginawa mo kanina ay iba na sa naunang bahagi. Sanay kasi akong patagin ang mga bagay-bagay. Kusa na lang gumalaw ang kamay ko. Bakit ka huminto kanina? Kapag may dalawang magkaibang paraan sa iisang kama, mahirap nang ipaliwanag ang magiging resulta sa huli.
Ako na sa kamang ito, ako narito. Sabihan mo lang ako kapag lumampas ako sa linya. Sige, huwag nating habulin ang panlabas na hitsura lang. Mabagal na po. Pero alam ko naman kung bakit kailangang gawin ang bawat hakbang. Mas mabuti na yon kaysa magmadaling tapusin tapos hindi alam kung saan nagkamali. Isang bagay lang. Kung sasabihin lang na dahan-dahan, gagawin pa rin ang susunod na tao base sa sarili niyang intindi. Kaya kailangan nating bigyan ang lahat ng malinaw na basehan. Huwag nating ibase sa lakas ng puwersa. Tingnan natin ang itsura nito pagkabitaw. Madaling intindihin ito. Mas malinaw kaysa sasabihing dahan-dahan lang. Sa pagkakataong ito, hindi ko tinitingnan ang kamay niya. Kundi ang itsura nito pagkabagsak. Mas madaling ituro kapag ang resulta ang pinagbabasehan kaysa sa pakiramdam ng kamay. Hindi dahil kaya ng 2 tao ay kayanan ng 10 tao. Ang susunod na hamon ay hindi ang lupa, kundi ang mga tao. Huwag muna tayong pumunta sa bukid, mag-ensayo muna tayo rito sa bakuran. Pag-isahin muna natin ang ating mga galaw. Bago natin simulan sa bukid para iwas kamali. Ilang dekada na akong nagtatrabaho, paano namang hindi magiging tumpak ang kamay ko? Hindi ito sa kung kaninong kamay ang tumpak. Kundi dapat pareho ang tingin nating lahat sa ginagawa natin. Huwag ninyong gayahin kung gaano kagaan ang kamay ko. Tingnan niyo kung kusang kumakalat ito pagkabagsak. Naiintindihan ko, mag-focus sa bagay, huwag sa tao. Nagsasabog kayo ng pataba rito sa bakuran. Akala ko tuloy magpapakain kayo ng manok. Huwag kang magbiro, halika rito at subukan mo ang mabibigat mong kamay. Mang Chen, kapag pinigan nyo, bumabalik kayo sa nakasanayan nyo. Mabigat talaga ang kamay ng magsasaka. Ngayong araw, matuto muna tayong huwag magpumilit. Mukhang magkakahawig na ang 3 basket ngayon. Ito ang gusto nating mangyari. Hindi nakadepende sa pakiramdam ng kamay. Hindi ko na matukoy kung kanino ang bawat basket. Epektibo ang hakbang na ito. Pero kapag nandoon na sa dalisdis, kailangan pa ring tingnan ang hangin at ang lupa. Dahil pwede naman itong ituro. Magtawag pa tayo ng ibang mag-ensayo. Siguraduhin muna natin kaya itong gawin ng pare-pareho ng 3 tao. Bago tayo magpalawak ng pagsasanay. Kaya pala ang pagkopya ay hindi para maging katulad ng kamay mo ang kamay ng lahat. Kundi para makita ng iba't ibang kamay ang isang limitasyon. Marunong na tayo rito sa bakuran. Pero sa dalisdis natin malalaman kung talagang kaya na natin. Sa susunod na kama ng pananim, hahayaan ko si Aling Gi ang gumawa sa unang bahagi. Pagdating sa dalisdis, tingnan muna ang hangin at kondisyon ng lupa. Huwag basta magsimula dahil lang nakapag-ensayo na sa bakuran. Opo, kapag nag-iba ang kapaligiran, ang unang hakbang ay suriin itong muli. Hindi ko gagayahin ang kamay ni Xiaoman. Titignan ko lang kung kusang kakalat pagkabagsak. Sa ganitong paraan, kahit magpalit ng tao, hindi magiging pamantayan ang nakasanayan. Sa pagkakataong ito, hindi ko ito papatagin. Para hindi na naman ako mapatigil. Huwag kang matakot na mapatigil. Ang masama ay kung walang makapansin sa pagkakamali. Nag-iba ang galaw. Sa pagitan ng 2 bahagi, halata ang pagkakaiba ng paraan. Pero hindi naman naputol ang kabuuang istruktura. Ibig sabihin, hindi kailangang isang tao lang ang gumawa mula simula hanggang dulo. Gumawa pa tayo ng isa pang linya doon. Para makagawa na rin ng isa pang kama ng pananim. Mang Q, hindi po kasama sa plano ngayon ang linyang iyon. Hay! Hindi habang buhay maghihintay ang pagkakataon. Kailangan nating ipakita sa kanila ang laki ng produksyon natin. Kapag nasira ang limitasyon, kapag nagkaproblema, walang makakaalam kung saan nagmula. Ano ba ang gusto mong patunayan sa pagdagdag ng kamang ito? Para makita nila ang kakayahan natin. Na hindi lang maliliit na bagay ang kaya nating gawin. Magkaibang bagay ang pagpapakita ng laki ng produksyon at ang pagsubok sa pamamaraan. Pero sa huli, ang pakikipagtulungan ay nakadepende pa rin sa laki ng produksyon natin. Kapag maayos na ang resulta, pwede na natin itong ipakita. Pero huwag nating ipagkamali ang pang-display sa ginagamit sa pagsubok. Sige, hindi na ako patagong gagawa ng isa pang linya. Ang pinakamalaking problema ngayon ay wala sa kama ng pananim. Kundi nasa linyang iyon na idinagdag mo. Ang maliit na pagkakamali ay maaaring lumaki at magdulot ng malubhang bunga.
Kailangan nating mas masiguro ang kalidad ng mga produkto ngayon. Tatanungin muna kita. Kaya ba nating panatilihin ang kasalukuyang takbo? Prioridad ang lumang linya. Habang walang resulta ang bagong pagsubok, hindi ito kasama sa produksyon. Dapat bukas tayo sa ibang ngayon. Sakto para saluhin ang dagdag na supply mula sa inyo. Mas pipiliin ko pang mas kaunti basta stable. Kaysa biglang magkaroon ng bulto ng mga panindang hindi natin tiyak ang kalidad. Dapat laging hiwalay ang pang-eksperimentong batch sa mga stable na batch. Kapag napanatili natin ang limitasyong ito, saka ko lang magagawang pag-usapan ang pagpapalaki ng supply. Sa susunod, kapag marami ng lupain ang nagsusupply, isang bagay lang ang hihilingin ko. Huwag paghaluin ang pinagmulan. Dapat hiwalay na ang linya kahit nasa yugto pa lang ng pagsubok. Para kapag totoong supply na, hindi talaga ito magkakahalo. Sapat na ang 4 na kulay para sa eksperimento. Pero hindi sapat para patuloy na tukuyin ang mga lupain sa hinaharap. Kaya huwag muna tayong magmadaling magpalawak. Hanggang sa umabot sa puntong kulang na ang mga kulay. Sa susunod na yugto, isang lupain muna ang tatanggapin natin. Kapag maayos na ang takbo, saka na natin asikasuhin ang pangalawa. Kung tatanggihan mo ang sabay-sabay na pagpapalawak, mas handa po akong maghintay. Isang hakbang parito at sakop na ng lupain nila. Nag-iba na ang hangganan ng lupa. Kailangan ding suriin muli ang mga kondisyon. Mas mabilis ang daloy ng tubig dito kumpara sa dating lugar ng eksperimento. Kung ganoon, isama rin natin sa obserbasyon kung paano ito mapapanatili. Opo. Ito lang po ba? Ito ang unang pagkakataon na lilipat tayo sa ibang lupain. Sapat na ang isang ito para makagawa tayo ng mga bagong pagkakamali. Gagawin ko po ito base sa bakuran. Hindi base sa nakasanayan mo. Pero huwag mong kalilimutan na bago ang hangin at daloy ng tubig sa lupain ito. Papasok ang hangin mula sa gilid. Kaya hindi pwedeng ilagay ang trapal sa dating pwesto. Tagahila lang ako ng lubid. Dapat tingnan mo muna ang mga kondisyon bago ka kumilos. Kung isa sa ulo ko lang ang dating pwesto, mali na agad ang unang hakbang. Dumadaos-dos pababa ang taniman. Hindi natin ito naranasan sa dating lugar ng eksperimento. Hinto muna, huwag mong piliting itulak pabalik gamit ang mga kamay mo. Hindi natin pwedeng siksikin ang pataba para lang hindi ito dumaudos. Hayaan muna nating pigilan ito ng harang sa gilid. Saka panatilihin ang maayos na kondisyon ng mga materyales. Ang paggawa ng taniman ay hindi nangangahulugang matagumpay na nakuha ang tamang proseso. Kailangan pa nating obserbahan kung paano ito aangkop sa lupain ito. Dati, patag ang daan sa transportasyon sa loob ng taniman. Pero sa unang araw pa lang sa bagong lugar, may dalisdis na agad na nagdudulot ng pagdausdos. Kahit parehong materyales ang gamit. Nag-iba ang pagkakasunod-sunod ng mga problema kapag lumipat ng lupa. Pumayag silang subukan muna ang nag-iisang lugar na ito. Mas mahalaga ito kaysa sa pagsasabing walang problema sa 20 taniman. Ang lugar ng pagsubok ay para lamang sa pag-aaral. Hindi ito isasama sa regular na supply. Malinaw ko na pong naipaliwanag. Walang sinuman ang dapat magturing sa mga produkto mula sa pagsubok bilang regular na batch. May kaunting pagkakaiba pa rin ang bahaging pataas at pababa. Sa pagkakataong ito, walang sinumang sumisi sa mga materyales. Ibig sabihin ay marunong na tayong maghimay ng mga problema. Gusto ko munang i-adjust ng kaunti ang harang sa hangin. Nang hindi ginalaw ang basang bahagi. Maaari nating baguhin ang isang bagay muna. Saka natin tingnan ang magiging resulta. Ngayon, hindi mo na lang basta ginagaya si Linran. Kumikilos po ako base sa ipinapakita ng lupain ito sa akin. Tama nga naman. Dati, kapag sinasabi kong malakas ang hangin, umaasa lang ako sa pakiramdam ko sa loob ng ilang dekada. Nakatulong po ang pakiramdam ninyo para mahanap natin ang simula. Pero sa huli, ang taniman pa rin ang magpapatunay nito. Maganda po ang kuha na ito. Pero hindi ko muna ipapadala. Hintayin nating maipaliwanag mo rin ng maayos ang mga problema. Saka natin ipadala para mas may kabuluhan. Ang pinakamahalaga sa panahong ito ay hindi kung aling taniman ang mabilis tumubo, kundi ang katotohanan kahit lumipat tayo ng lupa.
Hindi natin ipinilit ang mga lumang solusyon. Sa pagkakataong ito, magtatanong muna ako. Para sa bagong dating na sako, hindi natin direktang susundin ang paraang ito, di ba? Suriin muna natin ang lupa bago ang mga materyales. Saka natin pagpasyahan kung magsisimula na tayong gumawa.